taong 1957, sa West Germany, inilunsad ang isang bagong gamot na tinawag na thalidomide. Sa simula'y inakala ng marami na ligtas itong gamitin para maibsan ang insomnia at morning sickness ng mga buntis. Mabilis itong nakilala at ginamit sa maraming bansa dahil pinaniwalaan ng mga doktor at pasyente na ito'y epektibo at walang masamang epekto. Ngunit di nagtagal, napansin ang nakakatakot na katotohanan. Libu-libong sanggol ang isinilang na may malubhang deformities, kabilang ang kakulangan ng mga braso at binti na nagmula sa pag-inom ng thalidomide. Sa videong ito ay tutunghayan natin ang isa sa pinakamalaking medical scandal na nangyari sa mundo, at ito ang thalidomide scandal. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Huling bahagi ng 1950s, isang babae ang nasa regular na check-up para sa kanyang pagbubuntis sa isang klinika sa Kilburn, Northwest London. Sinabi niya sa doktor na siya ay nakakaranas ng morning sickness, isang karaniwang reklamo ng mga nagdadalang tao. Niresetahan siya ng doktor ng gamot na maaaring makatulong sa kanyang nararamdaman, ngunit sa kung anong dahilan, tinanggihan niya ito. Isang napakagandang desisyon ito sa huli. Ang gamot na inireseta sa kanya ay tinatawag na Distaval, na kalaunay magiging sentro ng isang napakalaking iskandalo na nagdala ng trahedya sa buhay ng napakaraming inosenteng bata. Sa tamang konteksto, ang gamot na ito ay maaaring makakapagpabuti ng buhay, pero ang nangyari, naging simbolo ito ng kalungkutan at paghihirap. Magiging kilala ito bilang isa sa pinakamalalaking sakunang medikal na gawa ng tao sa makabagong kasaysayan. Ang gamot na ito ay kilala rin sa iba't ibang pangalan tulad ng Contergen, Thalidex, Thalomid at mas kilala bilang thalidomide. Unang bahagi ng taong 1950s nang ang kumpanyang Swiss na CIBA ay nagdevelop ng tranquilizer para sa mga hayop. Layunin nilang makabuo ng gamot na mas ligtas kaysa sa barbiturates. Sa proseso ng kanilang pagsasaliksik, na-synthesize nila ang thalidomide noong 1953. Ngunit iniwan agad ng CIBA ang proyekto noong 1954 dahil hindi nito naibigay ang inaasahang resulta sa mga hayop. Sa maraming pagkakataon, ito na sana ang katapusan ng kwento ng gamot na ito. Pero dahil sa isang aksidenteng pagkakadiskubre, muling nabuhay ang interes dito at ang potensyal nitong pagkakitaan. Kalagitnaan ng 1950s nang madiskubre ng German company na Chemie Grünenthal ang thalidomide. Ang Chemie Grünenthal ay may madilim na pinagmulan. Marami sa kanilang mga management staff at research team ay may bahid ng kontrobersya, kabilang na ang pagkakaroon ng milyon-milyong skeletons in the closet. Ika nga, ang kumpanya ay itinatag ni Hermann Wirtz Sr., isang miyembro ng Nazi Party at tagapagtaguyod ng racial hygiene at eugenics. Itinatag ang Chemie Grünenthal noong 1946 matapos ang World War II bilang isang soap company. Ngunit naghahanap sila ng iba't ibang paraan para kumita. Naghahanap si Wirtz ng mga siyentipikong may karanasan sa antiviral research. Dahil tapos na ang digmaan, sarado na ang mga concentration camps at sinimulan na rin ang Nuremberg trials laban sa mga leader ng human experimentation programs. Marami sa mga Nazi scientist ang walang trabaho at higit sa lahat hindi nakakulong. Nakita ito ni Wirtz bilang pagkakataon upang makakuha ng mahalagang kaalaman sa siyensya para sa kanyang kumpanya. Kumuha siya ng ilang siyentipiko na sangkot sa napakaraming krimen laban sa mga preso ng concentration camps. Ang bagong team na ito ay pinamunuan ni Dr. Heinrich Mückter, 32 years old, na dati ng Deputy Director ng Krakow Institute for Typhus and Virus Research noong panahon ng Nazi occupation. Nagsagawa si Mückter ng sapilitang eksperimento sa mga preso ng Buchenwald Concentration Camp. Muntik na siyang panagutin sa korte ng Poland dahil sa mga krimen sa digmaan, ngunit nakatakas siya pabalik ng Germany at agad namang tinanggap ng Chemie Grünenthal. Binigyan siya ni Wirtz
founder ng kumpanya ng mataas na posisyon bilang Head of Research. Dagdag dito, humingi rin si Wirtz ng payo kay Otto Ambros, isang dating Nazi scientist na kalalabas lang ng kulungan matapos hatulan ng 4 na taon mula sa 8 taong sentensya. Hinatulan si Ambros sa mga krimeng nagawa, partikular na sa kanyang trabaho sa IG Farben, kung saan tumulong siya sa pagdevelop ng nakamamatay na gas na ginagamit sa forced labor camps. Kasama rito ang infamous na produktong Zyklon B. Hindi na nakakagulat na nagkaroon ng Chemi Grunenthal ng Dream Team ng mga Nazi scientist. Ginamit sila ni Wirtz para sa iba't ibang proyekto na nagbalik sa kwento ng 1950s. Muling nadiskubre ang thalidomide habang nagsasagawa ng pagsasaliksik tungkol sa glutamic acid. Dahil dito, inirehistro ito ng kumpanya noong 1954 at sinimulan nilang maghanap ng posibleng gamit nito. Natuklasan ng mga scientist ng Chemi Grunenthal na ang thalidomide ay epektibong sedative para sa tao. Ang bagong tuklas na ito ay labis nilang ikinatuwa, isang produktong maibebenta na. Natuklasan nilang nagdudulot ito ng malalim na tulog nang walang hangover o dependency. Bago ito ilabas sa merkado, sinubukan ito sa mga daga. Laking tuwa ng mga Nazi scientist nang walang makitang lethal dose. Noong 1956, inilabas ang gamot na may pangalang Contergan at nagsimula ang bentahan noong October 1957. Sa simula, inirekomenda ito para sa mga pasyenteng may epilepsy, ngunit dahil maliit lang ang merkado nito, pinalawak nila ang gamit ng gamot. Nadiskubre nilang ang thalidomide ay epektibo ring anti-emetic, isang gamot na nakakapigil o nakakabawas sa pagsusuka at pagduduwal, bagay na karaniwang nararanasan ng mga buntis tuwing morning sickness. Bagamat mga buntis ang target ng marketing ng Contergan, hindi na sinuri ang epekto ng gamot sa mga hindi pa isinisilang na sanggol. Ang paniniwala noon ay hindi tumatawid ang anumang iniinom ng isang buntis sa placental barrier. Sa pagtatapos ng dekada 50, ang Contergan ay isa sa pinakamabentang sedative sa Germany. Mura itong nabibili at hindi na kailangan ng reseta. Hindi nagtagal ay lumawak ang distribusyon nito. Sa ilalim ng lisensya, ang thalidomide ay ginawa at ibinenta sa iba't ibang bansa. May 14 na pharmaceutical companies ang nagbenta ng produkto sa 46 na bansa, gamit ang 37 na iba't ibang pangalan. Sa UK, ang British pharmaceutical company na The Distillers Company, Biochemicals, ang nag-produce at nagbenta ng gamot sa mga customer sa UK, New Zealand at Australia. Ginamit nila ang pangalang Distaval at inilabas ito noong 1958, kung saan nag-focus ang merkado nito sa mga ina. Ipinakita pa sa marketing ang mensaheng, ang Distaval ay safe gamitin ng mga buntis at nagpapasusong ina nang walang masamang epekto sa ina o anak. Kung tutuusin, medyo kahina-hinala na ito. Bukod dito, ipinakilala ang naturang gamot sa ilang merkado bilang pangkalahatang lunas, na parang kahawig ng mga peking tonic o gamot noong mga nakaraang siglo. Habang patuloy na lumalaki ang kita ng Chemi Grunenthal, siguradong nag-e-enjoy ang kumpanya sa kanilang tagumpay. Sa pagtatapos ng dekada 50, umabot sa halos 14 tons ng thalidomide ang nabebenta kada taon. May mga usap-usapan sa medical community sa iba't ibang bansa kung saan ibinenta ang thalidomide. Napansin ng ilang doktor na maraming pasyente ang nagkakaroon ng peripheral neuritis. Higit dito, tumaas ang bilang ng mga miscarriages, stillbirths, at mga batang ipinanganak na may depekto sa katawan. Noong 1960, dahil sa mga reklamo ng mga pasyente tungkol sa mga problema sa nerves, sinimulan ng Grunenthal na maglagay ng warning sa mga kahon ng gamot. Nakasaad dito ang posibleng side effects gaya ng pagkaramdam ng tusok-tusok o pamamanhid sa kamay o paa. Gayunpaman, ang koneksyon nito sa mga depekto sa ipinapanganak ay mahirap patunayan. Noong 1958, ang German pediatrician na si Carl Beck ay naglathala ng teorya na ang pagtaas ng mga depekto sa ipinapanganak ay hindi dahil sa thalidomide, kundi sa epekto ng Cold War. Sa kanyang paniniwala,
ang dumaraming nuclear weapons test mula sa parehong East at West ang dapat sisihin. Noong 1961, nag-apply ang Grunenthal upang gawing prescription-only ang gamot. Ngunit dito pa lamang nagsisimula ang pagbagsak ng kanilang pinakapakikinabangang produkto. Simula noong 1956, may mga ulat na natanggap ang Grunenthal tungkol sa gamot na nagdudulot ng problema sa mga sanggol at matatanda. Sa una, ipinagkibit balikat lang ito ng kumpanya bilang mga bihirang kaso ng allergy. Pero sa likod ng publiko, sinimulan nilang manmanan ang mga nagrereklamo. Hindi para tugunan ang mga reklamo, kundi para siraan at puwersahin ang mga ito na manahimik. Noong November 1961, si Dr. Widukind Lenz, isang German na pediatrician at dating miyembro ng Nazi Party, ay nagsimulang magduda na ang thalidomide ang sanhi ng mga depekto sa mga ipinapanganak. Natuklasan niya na may isang kaso noong 1956 kung saan ang isang bata ay ipinanganak na may malubhang depekto na posibleng dulot ng gamot. Dahil sa pag-aalala, nakipag-ugnayan si Lenz sa Grunenthal noong November 16, 1961 at ibinahagi ang kanyang mga natuklasan. Pagkatapos ng 10 days ng pagtatalo, napilitan ng Grunenthal na bawiin ang gamot sa merkado noong November 21, 1961. Sa huling bahagi ng 1961, isang Australian midwife ang nagsimulang makapansin ng nakakabahalang trend. Natuklasan ng kapatid niyang si Pat Sparrow ang pagdami ng mga batang ipinapanganak na may mga depekto sa kamay at paa. Bagamat nakita na niya ang ganitong mga kondisyon noon, hindi niya inasahan ang ganitong dami ng kaso. Nagsimula ang trend na ito nang magreseta si Dr. William McBride ng thalidomide sa mga ina sa Crown Street Hospital sa Sydney. Ibinahagi ni Sparrow ang kanyang pag-aalala para kay Dr. McBride. Ngunit sa una ay hindi ito pinansin ng doktor. Pero sa kalaunan ay nagsimulang pag-isipan ni McBride ang epekto ng tinatawag na wonder drug. Dahil dito ay sumulat siya sa The Lancet, isang prestihiyosong medical journal, kung saan tinanong niya ang medical community kung napansin din ba nila ang biglaang pagdami ng mga batang ipinapanganak na may mga depekto. Ang liham na ito ay naging daan upang maipaalam sa mas malawak na medical community ang nakakasirang epekto ng thalidomide sa mga hindi pa naisisilang na sanggol. Dahil dito, noong 1961 ay tuluyan ng inalis ang thalidomide sa merkado sa Australia, New Zealand at UK. Pero kahit na inalis na ito sa merkado, patuloy pa rin ang mga siyentipiko sa pagtuklas sa eksaktong koneksyon ng gamot sa mga depekto sa mga sanggol. Si Dr. George Summers, ang Chief Pharmacologist mula sa Distillers Company at responsable sa distribution ng gamot sa UK, ay nagsimulang magsagawa ng mga eksperimento sa mga kuneho. Noong 1962, inilabas niya ang kanyang pag-aaral na nagpapakita na may kinalaman nga ang thalidomide sa fetal abnormalities. Gayunpaman, hindi pa rin nila natukoy ang eksaktong mekanismo kung paano nito sinisira ang fetus. Sa mga sunod-sunod na eksperimento, natuklasan na habang mas maagang iniinom ang gamot sa panahon ng pagbubuntis, ay mas malaki ang pinsala sa fetus, 42 days lamang. Halimbawa, sa ika-20 days, nagdudulot ito ng pinsala sa utak. Sa ika-21 days, naaapektuhan ang mata. Sa ika-22 days, naaapektuhan ang tenga at mukha. Sa ika-24 days, naaapektuhan ang braso. Hanggang ika-28 days, maaring magkaroon ng pinsala sa mga binti. Bagamat hindi eksaktong alam ang kabuuang bilang ng mga naapektuhan, tinatayang humigit kumulang 10,000 na bata ang ipinanganak na may iba't ibang problema sa kalusugan. Hindi pa kasama rito ang hindi mabilang na miscarriages at stillbirths na dulot ng paggamit ng thalidomide. Kahit inalis na ito noong 1961, patuloy pa rin itong ibinebenta sa ibang bansa. Sa Canada, ibinebenta ito hanggang 1962 at sa Spain hanggang dekada 60. Isang bansa lang ang hindi masyadong naapektuhan, at ito ay dahil sa isang tao, si Dr. Frances Kathleen Oldham Kelsey, medical reviewer para sa US FDA.
Noong 1960, dumaan sa pagsusuri ni Dr. Kelsey ang thalidomide. Dahil huli na ito sa merkado, nakarating na sa US ang mga balita mula sa Europa tungkol sa posibleng epekto ng naturang gamot. Tumanggi si Kelsey na aprubahan ito hanggat walang sapat na ebidensya na hindi nito sinisira ang mga hindi pa naisisilang na sanggol. Kahit na pinipilit siya ng Richardson Merrell, ang kumpanya na gustong maglisensya ng gamot sa US, at Grunenthal, ang manufacturer, nanindigan si Dr. Kelsey. Hiniling niyang magsagawa muna ng karagdagang pag-aaral bago aprubahan ang gamot. Ang kanyang matibay na paninindigan sa harap ng matinding pressure ang nagligtas sa libu-libong bata sa US mula sa kapahamakan. Dahil dito, noong August 7, 1962, ginawaran siya ni John F. Kennedy ng President's Award for Distinguished Federal Civilian Service. Gayunpaman, bagamat hindi opisyal na ibinenta sa US, nagkaroon pa rin ng mga kaso ng birth defects na dulot ng thalidomide. Ang karamihan sa mga ito ay nagmula sa clinical testing na ginawa sa halos 20,000 na katao, kung saan 70 na bata ang ipinanganak na may depekto. Nakakabahala dahil tinatayang 2.5 million tablet ng gamot ang nakapasok sa US, habang natutuklasan ang nakakapangilabot na epekto ng thalidomide. Patuloy ang Grunenthal sa mariing pagtanggi sa kanilang pananagutan. Unang nabigyan ng warning ang kumpanya noong 1956 pagkatapos na magsilang ng isang sanggol na may kapansanan ang isa sa kanilang empleyado. Imbes na magsagawa ng hakbang, sinadyang baliwalain ng kumpanya ang mga warning at nagtago sa isang argumento na nakapagsagawa na sila ng mga test na naaayon sa industry standards gamit ang mga daga. Ngunit ginamit lamang nila ito bilang palusot upang iwasan ang tunay na responsibilidad na tiyaking ligtas ang kanilang produkto. Kung talagang sinusunod nila ang tamang pamantayan, paano natuklasan ng FDA ang napakaraming kakulangan sa ebidensya ukol sa pagiging safe ng thalidomide? Ang pagtanggi ng Grunenthal sa karagdagang pagsusuri na hinihingi ng FDA ay nagpapakita lamang na alam nila ang panganib na dulot ng gamot, ngunit sinadya nilang huwag ilabas ang anumang pag-aaral na maaaring magpapatunay nito. Maging si Dr. Lenz ay nagsalita rin tungkol dito sa kanyang 1992 lecture sa Unity H Congress. Patuloy na itinanggi ng Kemi Grunenthal ang teratogenic effects ng thalidomide sa loob ng maraming taon. Ngunit lalong lumakas ang hinala na hindi ito dahil sa inosenteng kamangmangan, kundi para pahinain ang mga paratang laban sa kanila. Bagamat halos wala na sa mga tindahan ang thalidomide noong 1962, hindi natapos dito ang kwento. Hindi na kayang baliwalain ng pamahalaang Aleman ang libu-libong namatay at nasirang mga bata. Napilitan ang Grunenthal na humarap sa korte. Noong May 27, 1968, sinimulan ang isa sa pinakamalaking paglilitis sa kasaysayan ng Alemanya mula pa noong Holocaust. Ang paglilitis sa Grunenthal sa First Grand Criminal Chamber ng Regional Court ng Aachen. Ito ang resulta ng 6 na taong investigasyon. Sa halip na makipagtulungan, naging hadlang pa ang kumpanya, dahilan para i-raid ng pulisya ng ilang beses ang kanilang mga vault. Idiniin ng kumpanya na ang mga kapansanan ng libu-libong batang apektado ay isang act of God. Gayunpaman, seryoso ang Grunenthal. Dumating sila sa korte kasama ang 40 lawyers. Siyam na matataas na opisyal ng kumpanya ang kinasuhan, habang may 451 co-plaintiffs at 351 na saksi laban sa kanila. Mahigit 70,000 pages ng ebidensya ang hawak ng prosecution. Si Herman Wirtz, isa sa pinakamatandang akusado, ay pinayagang hindi dumalo sa korte dahil sa problema sa kalusugan. Ang taktika ng kanilang depensa, patagalin, pabagalin at pagbabanta ng pag-walkout. Si Lenz, na nagbigay ng 11 hours na testimonya sa loob ng 4 na araw, ay kinontra ng depensa sa loob ng 11 days. Sa kalaunan, ang testimonya niya ay ibinasura dahil di umano'y bias siya laban sa Grunenthal. Kitang-kita ang pagkiling ng sistema sa malaking kumpanya ng gamot.
Dahil sa patuloy na pagpapabagal sa proseso, inakala ng marami na aabuti ng 1970s ang paglilitis. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natapos ito noong December 1970, 2 taon at 6 na buwan lamang mula nang magsimula ang paglilitis. Marahil iniisip mo na kaya ito mabilis na natapos ay dahil sa bigat ng ebidensyang legal at moral, o kaya'y nagkaroon ng pagbabago sa puso ng mga akusado at umamin sa kanilang kasalanan. O baka naman may lumabas na magic golden bullet of evidence na nagpabagsak sa depensa. O baka naman hindi talaga ganun kalakas ang batayan ng pagkakaugnay ng thalidomide sa mga depekto ng mga ipinapanganak. Hindi rin. Ang totoo, wala sa mga ito. Ang estado at ang prosekusyon mismo ay nagdesisyon na hindi na itutuloy ang kaso dahil hindi na raw ito umaayon sa interes ng publiko. Kaya ang 9 na lalaki ay pinalaya at binigyan pa ng immunity para hindi na sila masampahan ng kaso kahit kailan. At ang mas masahol, 2,554 na pamilya sa Alemanya na pinakanaapektuhan ng thalidomide ang binigyan ng gag order. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng magsalita tungkol dito. Ang dahilan, isang lihim na kasunduan. Nag-alok ang Grunenthal na magbayad pero ito'y pabor sa kanilang panig. Walang pag-amin ng kasalanan at kailangang manahimik ang lahat. Ang kasunduang ito ay palihim na inareglo ni Hermann Wirtz, ang founder ng Grunenthal. Oo, siya rin yung dating Nazi na matandang-matanda na at may sakit, kaya hindi makadalo sa korte, kasama ang German Ministry of Health. Walang kaalam-alam ang mga biktima o ang publiko tungkol dito. Pero mas malalim pa ang iskandalo. Si Dr. Joseph Neuberger, ang Minister of Justice noong panahong iyon, ay dati palang nagtatrabaho kay Wirtz. Ang kanyang law firm, Neuberger, Pick and Griven, ay kinuha ng Grunenthal noong 1966. Sa bawat hakbang ng paglilitis, gumagawa siya ng paraan para pahinain ang kaso ng prosekusyon. Magkano ang presyong umayos ng lahat? 100 million Deutsche Marks, hindi para direktang ipamahagi, kundi para ilagay sa isang pondo na sila rin ang magdedesisyon kung paano gagamitin. Isang napakalaking insulto sa mga pamilya ng mga biktima. Lumalabas na halos 10% lang ito sa aktual na halaga ng danyos na hinihingi ng mga biktima. Mga 40,000 marks bawat bata o humigit kumulang $22,000 para sa habang buhay na pagdurusa. Hindi rin ito ibinigay ng buo. Sa halip, isang maliit na lump sum lang ang binayaran, kasunod ng buwanang stipend. Ang bigat ng pinansyal, napunta sa estado. Parehong kwento, iba't ibang bansa. Sa ibang lugar tulad ng UK, nagkaroon din ng kasunduan ang mga biktima sa Distillers Biochemical noong 1968. Ngunit ang iskandalong ito ay hindi lang nag-iwan ng pilat sa henerasyong iyon. Nagbunga rin ito ng mas malalim na kawalan ng tiwala ng mga buntis sa medical community. Hanggang ngayon, binabanggit pa rin ang thalidomide kapag napag-uusapan ang mga bakuna laban sa COVID-19 para sa mga buntis. Hindi na kailangan pang sabihin, ang pinsala ng gamot na ito ay nagtanim ng trauma sa lipunan. Ang thalidomide hindi kailanman nawala. Noong 1964, natuklasan sa Israel na may benepisyo ito bilang gamot sa ketong. Simula 1965, ginamit ito bilang pangunahing gamot sa ketong sa Brazil. Ngunit nagresulta ito sa 33 na kaso ng mga batang ipinanganak na may depekto. At hindi pa dito nagtatapos ang kwento ng thalidomide. Noong 1999, natuklasan na mayroon itong silbi sa paggamot ng ilang uri ng cancer, tulad ng multiple myeloma, matapos ang isang clinical trial. Sa pagkakataong ito, pinayagan ng FDA ang paggamit ng naturang gamot, ngunit sa ilalim ng mahigpit na regulasyon. Ang tunay na sanhi ng mga depekto sa mga ipinapanganak, inabot ng dekada bago tuluyang naunawaan ng mga siyentipiko. Samantala, ang formal na paghingi ng tawad ng kumpanya ay nangyari noon lamang 2012. Ngunit para sa karamihan ng mga biktima, ito ay isang malaking insulto. Bakit? Dahil sa puntong iyon, ang gobyerno ng Alemanya na ang nagbabayad ng karamihan sa mga buwanang stipend para sa mga biktima,
isang responsibilidad na dapat sagot ng Grunenthal.